rin naman po, boss, ang mga naka-involve na business sa buong Nardos Group? Mayroon, ang unang kong tinayo talaga ay yung Resto Bar. Nardos Resto Bar. And then, on the next year, few years, binili ko naman tong Nardos Farm. So, Nardos Farm. After that, next year, uli, kasi no almost 9 years na kami. Next year, binili ko naman ang Nardos Building. And then, the last property that I acquired is Nardos Resort. So, yan po ang aming mga group. Actually, kulang na kulang talaga kami sa tao dahil gusto kong i-develop talaga lahat sila. So, ang hirap talaga magtiwala in terms of isa lang talaga yung ating manager. Pero, kaya nga sabi ko sa inyo, stress beauty, mag-excel kayo dahil ang dami niyong pwedeng hawakan ng mga properties. Yun na lang building eh. Pwede niyong hawakan yun, magtayo tayo doon ng groceries o pwede kayo itong mag-stay. Wala pang nag-acquire na mag-rent sa building pero tapos na eh. Kaya yun ang mahirap talaga in terms of manpower. And the next one is the resort. Yun naman, ang resort natin is for private only. So, pag mayroon namang gustong mag-rent for private purposes, pwede naman. Pero yan talaga binild ko sa mga staff. Para pag ang staff ay na-stress dahil nagagalit ako, pwede sila doon mag-swimming. At magkaroon ng mag-joke, mag-badminton. So, this is for convenience sa mga staff. So, yan po ang aming properties. At actually, mayroon pa rin kami ngayon farm, and then the first one is the resto. Sobrang busy ng resto kasi talagang nakilala na talaga ang Nardos sa buong San Pablo. Saan man kami pumunta sa San Pablo, ang laki ba naman ng pangalan ng Nardos? Ito rin ang farm, doon na rin nakilala sa Sabong World around Laguna. So kung sa kayo balak magtrabaho sa Nardos, just inform Ma'am Rachel. Yes. Or whatever sa tatlong ito, pwede niyong kontakin sila. Mayroon naman kaming contact number dyan sa baba. Link na lang natin sa comment section. Sa comment, mayroon kaming contact number. Huwag niyong kakalimutan. You need some job, you need the help. Meron din tayong kami kasi tuwing birthday ko, hindi lang alam ng marami kasi hindi na namin pinagsasabi. Tumutulong kami sa mga bahay ampunan. For how many years na kaming namimigay doon ng sapatos, gamit, eskwela. Hindi naman dapat natin yun banggitin dahil yung pagtulong naman is open. Pero yun, din po pag pinagpapala ang Nardos, hindi po namin yan dinideny na may mga tinutulungan din kami mga bata. Ito mga tatlong to, estudyante to. Sila yung nag-aaral at nagtatrabaho sa Nardos. Kaya pag lumaki ang Nardos, itutulong natin lahat. Unang-una kasi talagang we are living in a simple life. So, yung mga acquire na mga benefits, itutulong natin yan sa iba. Yun ang aming pangitain sa Nardos Group. So, boss, ano naman po yung mga message niyo po sa mga viewers po natin na nanonood? Okay. Siguro, ang ibibigay ko na lang talaga yung aking experience at pinagmulan. Alam nyo guys, 6 years old pa lang ako talaga, naulila na ako. My dad got a heart attack when I was 5 years old, and
He passed away around 6-7 years old ako. And then, all things happen is so quick. Bigla kaming talagang nag-zero. Kasi ang dad ko, he got some kids sa other first wife niya. Ang mami ko kasi at saka ang daddy ko ay parehong balo. So, they're both get married, and then ako lang yung naging anak. Kumbaga, bugtong na anak ako. So, I have my siblings from father and I have my siblings from mother. Alam mo, pag ganyan talaga, yung acquired property ng pamilya, hindi mo masusolo. And then my mom, she got a pride. Nag-move kami ng bahay, lumipat kami. Sabi niya sa mga kapatid ko nga, on my father's side, na she didn't need the help. She will raise me alone. At nakaya naman niya, pero dumaan ako sa hirap talagang napakaya. From nothing, nakakaawa ang buhay namin. Namulat ako when I was elementary. Nakatira kami sa tulungan ng baboy with my sister, my siblings from mother's side. And all goes to now. Siguro, ang isang advantage ko, when I was a little kid, pinamulat sa akin ng mother ko, you need to work hard. You're alone. Doon ko natutunan talaga sa edad kong 9 years old, I started to work. Then, pagkatapos noon, nag-graduate ako ng high school, wala na akong pang college Sabi nga ng nanay ko, my dream is to become a pilot. Sabi ko, Nay, gusto ko pong maging piloto. Alam mo, sabi sa akin ng nanay ko, ng mami ko, sigilan mo yan, wala nga tayong isasaing mamaya, pagpipiloto ka. And that's only a dreams. Siyempre, lahat naman tayo, mayroon tayong dreams to become to be. But, hindi dun tumigil ang pagpupursige ko sa buhay. Nag-abroad ako when I was 18. I've been in Saudi Arabia when I was 18 years old. Marami siguro sa inyo, 18 years old, nagmo-mobile legend. Pero ako, 18 years old, 18, 19 years old, nasa Saudi Arabia. And then, nag-journey ka mo. Pag-uwi ko, aral. Pag wala ng pang-tuition, trabaho ulit. Pag may pang-tuition na naipon, aral ulit. And then, when I get it, doon ako nagsimula talaga. The first thing I was denying myself is yung maging maluho ako. Nakikita ng mga staff kung gaano lang ako kasimple sa pananamit, sa pagkain, kasi I have a dream of myself. And then, siguro, nakita ng Diyos ang aking eagerness to get it. Doon nagsimula ang aking journey. Dinisiplina ko ang sarili ko. Sa mahabang panahon, ang pag-abroad ko, I see to myself na I need to, alam mo yung Filipino mentality pagdating sa work. Ay sa pang pinagpasalamat ko yung mga mentor ko. They come from other country. They're British and Australian. Sila yung nagbigay sa akin na talaga ng opportunity. And then I adapt their style. Kaya pagdating sa talaga sa work, I'm very, very strict. Marami sa mga staff na minsan nabubuisit na sa akin. Dahil sobra kong strict, hands-on ako talaga. And that's the secret, guys. You cannot get to be successful if you're not disciplined and focused. Yan ang sekreto. Kaya kayong mga estudyante,
Pagka-graduate ninyo, focus and discipline. Yan lang wala sa atin eh. Ang dami sa ating mga Pilipino na matatalino, may abilidad, pero pagdating sa disiplina, talagang zero tayo. Yun lang guys, ang aking inspiration. Kung ano man ang inyong pinagdaanan ngayon, it's a form of your foundation. Kung pinagdaanan ko, ang tanong nyo, boss, may pinagdaanan ba kayong mga hindrances at obstacles? Naubos ang luha ko, kaiyak. Minsan, gusto mo nang sumuko, syempre. Pero yun nga, the only thing that I survived is God help me. Walang taong pwedeng magmalaki sa Diyos. Dahil ang tao talaga, if you rely on a man, you become unsuccessful. But if you rely whatever you do to God, God will drive you to success. All happened here sa mga nakikita nyong anuman ang nakikita niyo sa Nardos Group is because of God. We are nothing without God. Kaya yun lang guys, anuman ang inyong plano sa buhay, ang golden advice ko, consult God before you do it to yourself. Lahat ng bagay isang bunin ninyo sa Diyos. At bahala ang Diyos gumawa sa buhay mo. Yun lang ang aking inspirational message. Thank you po. Pag nagustuhan mo ang aming video, don't forget to comment down there at piliin ninyo kung anong gusto nyong video na aming susunod. And don't forget to like, subscribe, and follow para sa susunod naming video mag-enjoy kayo. Bye-bye!